paano bigyan ng masayang buhay ang ating mga kambing at ang update sa sarado na nilang pastulan. Magandang araw po. Bago ang lahat, i-share ko lang itong nakakatuwang moments dun sa ating mga batang kambing. Ayun, maraming salamat po. Talagang makikita natin yung mga kambing natin talagang stress reliever talaga. Hindi basta-bastang business ito. At ang pinakamahirap na part nito ay kung kailangan na nating magbenta ng kambing. At malamang dito ko mapaparami lalo yung mga kambing ko kasi mukhang mahirapan ako magbenta dahil sa galing nila parang hindi kaya ng loob ko na ibenta ko yung mga kambing ko. Pero nasa atin naman yon, may mga bumibili naman ng kambing para alagaan nila, padamihin nila, palakihin nila, pampalahi nila. Okay naman yon yung ganong setup. Itong mga goat talaga, kahit gawin nating pet ito, talagang napakasayang alagaan ito. Ito yung pet na hindi ka nagagastos ng malaki kasi mga damo lang yung kinakain. Hindi mo na kailangan bilhan ng mga pagkain nila. Ito yung mga alaga na magaling din, marunong makinig kasi yung mga kambing namin, minsan pagka umaalis na sila dun sa kanilang bahay, pag tinatawag mo na to at sabihin mo na na pasok na, pumapasok na rin to sila dun sa kanilang bahay. Pero nakasanayan nila Bisaya, kaya ang tawag namin, pag tinatawag namin sila, sulod na, sulod na. Pag sinabi namin yon, papasok na sila dun sa kanilang mga bahay. Tapos pagka palabasin naman sila, sabihan lang sila na gawas. So lalabas na yan sila, papunta na yan dun sa mga ibang lugar o papunta na yan dun sa isang lambat kung saan sila kakain. So, balik tayo sa update. Itong kambing namin na mga to, nag-start lang kami sa dalawa nung una. Mag-ina lang yon. Nung dumating yung dalawang kambing namin na yon, wala pa kaming pabahay sa kanila. Wala pa silang matutuluyan na bahay para talaga sa kanila. So, ang unang bahay nila na tinitirahan ay yung landahan o yung lutuan ng niyog pagka nagkupras. Yung kupras naman, bihira lang ginagawa yon. Kaya pwede talaga sila doon. Ayun, hindi rin naman nagtagal. Makalipas din mga ilang linggo, tinayuan na rin siya ng bahay. Ang nagtayo ng bahay yung papa ko tsaka yung mama ko. Dahil sila kasi yung nag-aalaga ng kambing at ako ay nasa Manila nagtatrabaho. So ayun, ang ginawa nila, gumamit lang sila ng mga available na mga materyales. Gumamit lang sila ng mga kawayan, mga kahoy. Tapos ang binili lang namin dyan yung bubong na nipa tsaka yung pako. Dahil may mga kahoy naman dyan na hindi naman ginagamit. Yung kahoy lang na tumutubo dun sa parang gubat. Yung mga kahoy-kahoy lang na ginagamit minsan pang pangluto. So ayun, expected namin kasi dalawa pa lang yung maging kambing namin. So yun, nanganak yung kambing namin, yung pinakainahin. Nanganak siya ng dalawa ulit na twins. Kaya naging apat sila. Tapos nadagdagan kasi bumili kami ng dagdag na mga kambing. Dahil binenta kasi nung kapitbahay namin yung mga kambing nila. Nadagdagan ng 5 pang kambing na may kasama na rin mga anak. Kaya marami na sila. So ang ginawa, dahil medyo maliit na yung bahay nila, after ilang mga months, dinugtungan ulit yung kanilang bahay. Kaya humaba itong bahay namin ng kambing. At yung design nito ay simpleng bahay lang talaga na pang backyard racer lang na hindi pa yung standard na mga pabahay. Nung time kasi na tinayo namin to, parang wala pa kami masyado dun sa mga standard ng pabahay. Pero sa susunod, pag nagtayo tayo ng bahay, since namadami na sila, balak na rin namin magtayo ng bahay na standard talaga para mas safe na sila talaga kaysa dun sa nitong bahay nila ngayon. So ayun nangyari, hinahayaan namin sila dyan. Tapos pagka nagpastol kami, tinatali namin yung mga inahin lang tsaka yung mga barako. So yung nabili namin ng mga inahin tapos yung barako, yun yung nakatali. Tapos yung mga anak nila, kahit yung mga anak nila na may mga anak na rin, so kumbaga apo na nila, yun yung pinapakawalan na yun kasi hindi naman yun lumalayo masyado. Tsaka kung lumayo man, uuwi rin sa bahay yun kasi nandun yung pinakananay nila, nandun yung lola nila. Kaya lang nagka-problema kami kasi nangangain na ng mga halaman ng kapitbahay. Kaya dun pumasok sa isip ni mama at ni papa na gumawa ng bagong lambat
setup na malawak-lawak para kung medyo busy sila at hindi nila masyadong yung kambing, pwedeng dyan na lang sa pinakalambat nila na malawak kasi nakakain naman sila dyan dahil napakalawak naman ng lambat na yan. At yan ay pang temporary lang doon sa kanila pagka busy masyado. Pero ang pinaka main namin talagang ginagawa pa rin is dinadala pa rin sila sa pastulan. Hindi rin kasi sila pwedeng permanent dyan kasi ma-overtrace nila yung mga damo dyan, tsaka posible silang magkabulate dahil pabalik-balik lang sila dun sa pinagkainan nila. Yung lambat naman namin na ginawa ay gamit lang yung mga existing namin na mga dating lambat. Meron kasi kaming net na gamit dun sa manok, kung saan yung manok, kundi lang naman, pinapakawalan na lang yung manok na mga native. Kasi yung mga native, pagka binibigyan mo naman ng pagkain yun, uuwi naman lagi yun sa bahay. Ganun naman yun sa amin, sa probinsya. Tapos yung isang lambat niyan, yung lambat naman ng baboy, yun yung isang side, yun yung pinapahaba na lang. Tapos dinugtungan ng mga net, tapos yung net nilalagyan namin ng mga kawayan. So yan yung ginagawa nila papa, nila mama. At yun nga po, ang gumawa din nitong lambat ay sila lang din, si papa at si mama. Kaya wala kaming nagastos. Kaya sila lang din kasi ako po ay wala rin dun sa probinsya at ako ay nasa Manila. Ako lang po yung nagre-research, nagbibigay sa kanila nung idea at sila naman yung pinaka nag-manage dun sa mga kambing. At ako rin yung tumatawag dun sa mga may experience na sa kambing. O halimbawa mayroong kailangan naming matutunan, kailangan naming malaman para dun sa kambing. So ako yung nagre-research, ako yung naghahanap ng data kung ano ang dapat gawin dun sa kambing. At sila naman yung nag-i-implement dun sa aming maliit na kambingan. Pero talagang gusto ko rin na ako mismo mag-alaga sa kanila. Kaya lang problema natin ngayon, itong pandemic, na pag pumunta tayo sa probinsya, kailangan meron mo ng quarantine na 14 days, tapos pahirapan naman pagbalik ng Metro Manila, kaya medyo tiis muna tayo sa ganitong panahon. Hindi ko pa naman sila pwede ring i-full time kasi hindi pa naman kaya dahil kunti lang. Ang importante lang sa akin ngayon ay inalagaan naman nila mama, nila papa yung kambing, tsaka ng kapatid ko. Kapag may sakit yung kambing, yung kapatid ko naman yung bumibili ng gamot, kaya siya yung nagpapainom ng gamot, at saka mga vitamins, siya rin yung nagpapainom, minsan si papa, minsan naman si mama. So, nagtutulungan naman yung aking magulang at kapatid dun sa probinsya. Kaya wala naman ako nagiging problema. At kung meron naman kailangan bilhin, mabibili ko pa dahil ako naman ay nasa trabaho pa. Unlike nang nandun na kami lahat, baka mamaya may kailangan kaming bilhin. Baka mabawasan pa sila para lang pambili dun sa mga gamot na kailangan kong bilhin. So, ngayon, paparami natin ito ng todo, yung mga kambing natin. Meron dito mga nagtatanong kung pwede daw silang mag-visit dun sa farm. Yun po ang aking problema kasi wala din ako doon. Kaya hindi muna talaga ako tumatanggap ng mga gustong mag-visit doon. Pero kung nandun naman ako, wala tayong problema. Pwede po. So ayun, kung napansin natin kanina, ang saya-saya ng mga kambing natin dyan. Talagang komportable sila dyan. Ang lawak-lawak ng kanilang nilalakaran. Tsaka nakakahanap sila ng mga lugar na kung saan sila gusto maglaro. Kung saan sila gusto magtatakbo-takbo. Nagkakaroon sila ng playground. Unlike dati doon sa kanilang kulungan, doon lang talaga sila sa loob, tapos tatakbo-takbo lang. Diyan nakita nila yung puno ng niyog, inaakyat-akyatan nila. So yun yung isa sa nakakatuwang panoorin doon sa pag-alaga ng kambing. Isa yun sa magandang hobby talaga habang tayo ay nasa kambingan. Talagang ang saya-sayang panoorin na yung mga kambing natin ay parang mga batang naglalaro. Ayun, hanggang dito lang muna po ang ating update sa inyo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Please like our video. At kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated ka palagi dun sa mga bago pa naming i-upload. At lagi po kaming mag-upload dito ng mga video, mga update tungkol dun sa aming nasimulan na mga farming business. Meron pa kaming manukan, babuyan, at marami pang iba. At meron din kaming pagbisita dun sa ibang mga farm ng aming mga kapitbahay. Lahat ng yun ay inyong mapapanood dito sa ating channel. Maraming salamat po ulit at mabuhay po kayong lahat. Thank you po.